Mga kababayan, kumusta kayong lahat dyan sa Pilipinas? Alam nyo tayo mga Pinoy, kilala tayo sa pagiging matatag. Kahit may bagyo, baha, o kahit maubusan ng kanin sa kaldero, nagagawa pa natin ngumiti at mag-TikTok. Pero sandali lang, akala nyo ba, tayo lang ang may hustle culture at resilience? Nagkakamali kayo? Dahil may isang bansa na tila ginawang Olympics ang pagtitiis at walang iba kundi ang dambuhalang China. Pero ang balitang ito, hindi tungkol sa mga bagong gadget o mabilis na trend. Ito ay tungkol sa isang matinding budol na nangyayari sa loob mismo ng kanilang bakuran, isang sitwasyon na kung mangyayari sa atin, baka pati ang mga rebulto sa luneta ay sumali na sa protesta. Isipin nyo ito, nakapag-aral ka ng medisina, ilang taon kang puyat, pagod at halos ialay ang buhay para maging doktor o nurse. Tapos, papasok ka sa trabaho araw-araw, mag-opera, magtuturok ng injection at mag-aalaga ng maisakit. Pero pagdating ng kinsenas o katapusan, ang tanging matatanggap mo ay thank you. At hindi lang isang buwan ha, sa Hadong District People's Hospital sa Shandong, ang mga lodi nating healthcare workers doon ay 2 taon nang hindi sumasahod. 2 taon! Isipin nyo, noong 2024, hindi kasi nahuran, 2025, wala pa rin. At heto tayo sa 2026, nga pa rin. Kung sa atin nangyari yan, malamang ang mga nurse natin ay nag-migrate na lahat sa UK o Canada sa loob lang ng 2 linggo. Pero itong mga doktor sa Shandong, umabot sila ng 2 taon bago nagdesisyong mag-strike noong April 8 hanggang 9. Daig pa nila ang mga santo sa haba ng pasensya. Ano kaya ang kinakain nila sa loob ng 2 taon? Baka pure dedication at vitamin water lang? O baka naman nakakasurvive sila sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin at pag-asa? Ang masaklap pa rito, ang nasabing ospital ay dating pag-aari ng gobyerno na naging pribado. Akala siguro ng mga staff, kapag naging private, gaganda ang buhay, yayaman at magkakaroon ng HMO. Yun pala, pati social insurance at healthcare contributions nila, kinain na ng sistema. Kaya hayun, daan-daang doktor at nurse ang nag-walk out. Sa social media ng China, sumasabog ang mga komento. Sabi ng ilan, baka naman hindi na sila kailangang kumain o kaya mas mahalaga ba ang posisyon kaysa sa buhay. Pero sa totoo lang, itong mga protesta na ito ay dulo lamang ng isang dambuhalang iceberg ng krisis na lumulubog sa ekonomiya ng China. Simula pa noong 2022, nagsimula nang magsara ang mga ospital. At pagdating ng 2025, mahigit 1,362 na pribadong ospital na ang tuluyang nag-shutdown. Isipin nyo yung dami niyan, parang bawat kanto may ospital na nagiging haunted house dahil sa pagkalugi. At hindi lang mga private hospitals ang nanganganib, pati ang mga public hospitals na dati ay immortal sa paningin ng marami, ngayon ay nagsisimula na ring manginig ang tuhod. Halimbawa na lang itong Tanhu Hospital sa Jiangxi. Noong March 31, naglabas sila ng memo. Akala ng mga empleyado, bonus announcement. Yun pala, sinabihan silang lahat na 315 employees na effective April 1st, wala na kayong trabaho. Napakagandang April Fool's gift, di ba? Ang ospital na ito na itinayo noong 2015 biglang bumigay. Hindi lang dahil sa walang pasyente, kundi dahil naimbestigahan din sila sa pandaraya sa healthcare funds. Kumbaga, double dead na ang sitwasyon, baon na sa utang, nahuli pa sa anomalya. Ayon sa isang insider, may mga doktor na nag-alisa na, pero may mga naiwan pa ring nagtatrabaho na. Ang tanging natatanggap ay base salary. Walang bonus, walang on-call fees, walang pang Jollibee. Sabi ng isang doktor na naka-duty, bukas pa naman daw ang outpatient department para sa mga physical exam. Pero kung kailangan mong ma-confine, sorry na lang. Parang sinasabi nila sa pasyente, tingnan lang natin kung anong sakit mo, pero huwag kang dito mamamatay, dun ka sa kabila. Nawalan na kasi sila ng accreditation kaya bawal na ang inpatient. Parang tindahan ng kape na pwede ka lang tumingin sa menu pero bawal uminom. Huwag din nating kalimutan ang Chaang Kong Thai Hospital sa Guangdong. Noong April 1st din sila nagtanggalan ng tao. May utang silang mahigit 4 million yen sa mahigit 100 na empleyado. 5 buwan ding walang sahod. At gaya ng ibang budol na ospital, nahuli rin silang nagnanakaw sa kaba ng bayan sa pamamagitan ng peking claims sa health insurance noong 2024. Pinagbulta sila ng bilyon-bilyon, pero paano ka magbabayad kung wala ka nang pondo? Kaya ang resulta, bangkarote. Kahit yung mga high-profile na ospital na pinondohan ng bilyon-bilyong puhunan, gaya ng Shenzhen Ren-Ai Hospital at Beijing Mirey Orthopedic Hospital, ayun, kasama na sa listahan ng mga reorganizing o sa madaling salita, naghihingalo
Ang Luinan Hospital naman matapos buhusan ng 2 billion yen, ayun, nag-declare ng bankruptcy at nag-iwan ng 1.3 billion yen na utang. Paano na yung 600 na empleyado na 8 buwan nang hindi sinasahuran? Baka ang pambayad nila sa grocery ay yung mga resibo na lang ng utang? Pati ang mga public hospitals hindi ligtas. Sa Meiji City, ang Giant College Hospital na pag-aari ng gobyerno ay nagsuspinde ng serbisyo noong October 2024 matapos ang 10 buwan na walang pasahod. Isipin nyo, public hospital yan ha. Gobyerno ang may-ari pero parang kinalimutan na ang mga empleyado. Sa Guangdong at Henan, ganoon din ang senaryo protesta rito, huelga roon. May isang doktor pa sa Guangxi na nag-post sa social media. Sabi niya 60% na lang daw ang binibigay na sahod sa kanila ang natira sa kanya matapos ang mga kaltas ay 900 yen. Sa panahon ngayon, ang 900 yen ay parang pamasahe mo lang sa tricycle at pambili ng 1 kilong bigas. Paano mabubuhay ang pamilya sa ganoong halaga? Sabi nga ng isang nurse sa Chengdu, maraming ospital ang nagsara, kaya kaming mga naiwan, doble kayod pero ang sahod, kakarampot o madalas, wala pa. 1,000 yuan na base salary sa isang buwan? Hindi na yan mabubuhay. Parang simulation na lang ng pagiging tao ang ginagawa nila. Ano ba ang ugat ng lahat ng ito? Bakit tila nagiging ghost town ang mga medical center sa China? Sabi ni Mr. Zhong mula sa Heilongjiang, ang 3 taon na lockdown dahil sa pandemya ang sumipsip sa lahat ng pondo. Naubos ang healthcare funds, lumiit ang reimbursement at ang mga malalaking ospital ay nalulugi dahil sa sobrang daming pasyente pero walang pambayad ang gobyerno. Samantalang ang maliliit na ospital naman, nagsasara dahil wala ng pasyenteng may pambayad. Ayon naman kay Wong Jianxi, isang researcher sa Taiwan, ang tunay na dahilan ay ang paglubog sa utang ng mga local government sa China. Ang mga ospital ay umaasa sa bayad mula sa gobyerno para sa kanilang serbisyo. Pero kung ang gobyerno mismo ay walang pera, paano sila magbabayad? Parang nagpapautang ka sa kaibigan mo na alam mong walang trabaho at mahilig sa sugal sa huli, ikaw ang lugi. Ang mga private hospitals ang pinakakawawa dahil wala silang subsidya mula sa gobyerno. Kumbaga sa dagat, sila ang maliliit na isda na unang kinakain ng krisis. At habang nagkakagulo sa pera, may anti-corruption campaign pa ang gobyerno. Maganda pakinggan, di ba? Pero ang epekto, lalong lumiit ang kita ng mga ospital. Sa gitna ng lahat ng ito, ang populasyon ng China ay tumatanda na. Sabi ni Wong Jiang, sa susunod na 10 taon, may 20 milyong tao ang magre-retire taon-taon. Ibig sabihin, mas maraming may sakit, mas maraming nangangailangan ng doktor. Pero dahil ang mga pensyon ay napakaliit, lalo na sa mga probinsya, ang mga matatanda doon ay wala nang magagawa kundi ang maghintay ng kamatayan sa bahay. Napaka-tragic, di ba? Sabi nga, kapag wala kang pera sa China, bawal kang magkasakit at kung magkasakit ka, diretso na sa kabilang buhay. Ito ang tinatawag na healthcare winter na tila walang katapusan. Ang krisis sa medisina ay hindi lang problema sa kalusugan, ito ay refleksyon ng naghihingalong ekonomiya. Ngunit sandali, huwag kayong malungkot agad dahil may mga espesyal na tao sa China na hindi apektado ng krisis na ito. Sino sila? Siyempre, ang mga matataas na opisyal ng Communist Party. Ayon kay Lee Hung-king, isang economist, habang ang mga lolo at lola sa probinsya ay nagtitiyaga sa minimal support at cooperative healthcare na halos walang silbi, ang mga opisyal na ito ay may full healthcare coverage. Lahat ng pinakamagaling na ospital, pinakamahal na gamot, at pinakamagarang serbisyo ay abot kamay nila at ang nagbabayad, ang gobyerno o sa madaling salita, ang taong bayan na hindi man lang makabili ng paracetamol. Ang disparity na ito o ang malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay parang isang social time bomb. Kapag ang mga tao ay wala nang makain at hindi na maipagamot ang kanilang pamilya, baka ang susunod na strike ay hindi lang sa loob ng ospital, kundi sa labas na ng mga opisina ng mga opisyal na ito. At hindi lang sa ospital ang problema. Ang krisis na ito ay parang virus na kumakalat sa iba't ibang industriya, lalo na sa real estate at infrastructure. Noong April 12, ang mga trabahador sa Smart Cold Chain Technology Industrial Park sa Shanghai ay hinarangan ng mga gate para maningil ng sahod sa Shanghai, ang sentro ng komersyo. Sabi ng ilang netizens, makakatulong ba ang pagharang sa gate? Baka lalo lang walang pambayad. Ang totoo,
ang mga pagkaantala ng sahod ay nagiging normal na dahil sa baon na sa utang ang mga local government. Sa Guangzhou naman, noong April 9, ginamit ng mga workers ang kanilang mga sasakyan para i-block ang gate ng Yalan Jurgu Industrial Complex. Isipin nyo, 3 taon nang tapos ang project pero ang bayad, parang bula na naglaho. Billion yen investment pero ang mga gumawa, nga pa rin. Ganon din ang nangyari sa Henning Kaofu Project sa Guangdong protesta rito, harang doon. Sabi ni Wang Xiaofeng, isang political expert sa Germany, ang problema ng unpaid wages sa China ay parang sirang plaka na paulit-ulit na lang. At sino ang madalas na salarin? Ang mga state-owned enterprises at local government projects. Ginagamit daw ng mga red elites ang mga malalaking project na ito para mag-money launder. Sila ang kumukuha ng kita. Pero yung mga subcontractor at mga manggagawa ang sumasalo sa gastos at hirap. Sa huli, ang mga may-ari ng construction companies ang sinisisi kapag walang pasahod. Samantalang ang mga elitista ay nagpapakasasa sa kanilang mga mansyon sa ibang bansa. Parang sa pelikula lang, di ba? Pero ang pinagkaiba, sa pelikula may bida na nagliligtas sa lahat. Dito sa totoong buhay, ang bida ay kailangan pang mamalimos ng sariling sahod. Dati, ang real estate sector sa China ay parang gold mine. Lahat ng pumasok dito, yumaman mula sa mga developer hanggang sa mga ahente. Pero ngayon, ang gold mine ay naging land mine. Ang demand sa bahay ay bumagsak ng parang bato. Ang Jindy Group, isa sa mga sikat na real estate company, ay nag-ulat ng 52.4% na pagbaba sa kita at may net loss na 13.3 billion yen. Dahil dito, ang mga empleyado sa real estate ay nababawasan ng husto. Mula 2.9 million noong 2019, inaasahang magiging 1.5 million na lang sila sa 2025. Halos kalahati ang mawawalan ng trabaho. Gaya ni Lash, isang real estate supervisor na mahigit 10 taon na sa industriya pero biglang na-lay off. Sabi niya, sa edad na 40, napakahirap ng humanap ng bagong trabaho. Dati raw, sa baba ng bahay niya, may 5 real estate agency. Ngayon, isa na lang ang naiwan. Maraming bahay, pero walang bumibili. Ang presyo, bumubulusok. Parang yung feelings mo sa ex mo dati ang taas ng value, ngayon wala nang pumapansin. Kahit anong pilit ng gobyerno na sabihing everything is fine at recovering na ang ekonomiya, hindi na nila maitatago ang katotohanan. Sa kanilang taunang report, ang pag-stabilize ng real estate ay bumagsak mula sa ika-6 na prioridad tungo sa ika-10 pwesto. Binago na rin nila ang salita mula sa pag-promote ng stabilization, naging focus on stabilizing na lang. Sabi ni Wong Ha, isang China expert, ang pagbabagong ito sa salita ay pag-amin na rin na bigo ang kanilang mga nakaraang pulisiya. Kumbaga sa laro, give up na ang gobyerno sa real estate sector, itinuturing na itong lost cause. At dahil sa kawalan ng pondo, pati ang mga labor dispute ay dumadami sa Shenzhen. Ang Tonggu Testing Company ay biglang itinigil ang operasyon noong April 8. Tinanggal nila ang mga empleyado sa attendance system at pinag-impake na aganag. Bago makalabas ng opisina, kailangan pang dumaan sa inspection ang mga gamit ng empleyado. Parang magnanakaw ang turing sa kanila matapos silang pagtrabahuhin. Sa Ningbo naman, daan-daang manggagawa ng Li Auto Parts ang nagwelga dahil sa paglilipat ng factory nang walang sapat na kompensasyon. Inilipat ang mga gamit ng patago, parang magnanakaw sa gabi. At walang formal na abiso sa mga tao. Pati ang mga delivery driver sa Chongqing, nagwelga rin laban sa mababang pasahod at pang-aabuso ng kanilang platform. Ang mga taxi drivers naman sa Fuling District sumali rin dahil hindi na sila makasurvive sa sobrang liit ng kita. Sa Jiangsu, ang Hashing Auto Parts workers naman ay nagprotesta laban sa disguised layoffs. Kapag wala ng order, pinipilit ang mga empleyado na mag-unpaid leave hanggang sa sila na mismo ang kusang mag-resign para hindi na magbayad ng severance pay ang kumpanya. Napakatalino ng move, di ba? Pero napakasama. Hindi lang mga kasalukuyang manggagawa ang lumalaban, pati na rin ang mga retirado. Sa Kunming, 3 dating direktor ng China Merchants Group ang nagsampa ng arbitration case para sa 10 million yen na hindi binayarang sahod. Sa Jilin naman, mahigit 100 retired teachers ang nagtipon-tipon sa harap ng munisipyo para hilingin ang kanilang mga pensyon. At ang nakakadurog ng puso, sa Hunan, isang 80 anyos na sanitation worker ang itinali ang sarili sa kanyang sasakyan bilang protesta. Isipin nyo, 80 years old na, dapat nagpapahinga na lang sa piling ng mga apo, pero kailangan pang makipaglaban para sa kakarampot na kinikita.
Sinasabing ang pag-promote ng ateismo sa China ay nagpahina sa moralidad ng bansa, kaya naman talamak ang exploitation. Isang manggagawa sa Chaoe Shinggong Energy sa Guangxi ang nagreklamo na pinilit daw silang uminom ng mga lead detoxifying agents bago ang kanilang blood test para lang maitago ang mataas na level ng lead sa kanilang dugo. Lahat gagawin ng kumpanya para makatipid sa environment protection machines kahit buhay pa ng empleyado ang maging kabayaran. Ang dagsa ng mga protesta sa buong China mula sa mga doktor, nurse, guro hanggang sa mga driver at clerk sa bangko ay isang malinaw na senyales. Ayon kay Ao Chong, isang dating founder ng NPO sa Shenzhen, ito na ang simula ng systemic collapse ng kanilang lipunan. Ang krisis sa pera ay hahantong sa krisis sa politika at ang domino effect ay nagsimula na. Kaya naman, mga kababayan, kung sa tingin nyo ay mahirap ang buhay dito sa atin, isipin nyo na lang ang mga doktor sa China na 2 taon nang hindi sumasahod o ang 80 anyos na lolo na kailangang itali ang sarili sa truck para lang mapansin. Tunay ngang ang yaman at kapangyarihan kapag hindi ibinahagi ng tama at nahaluan ng korupsyon ay nagbubunga ng isang mahabang taglamig na tila walang katapusan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento mula sa kabilang panig ng dagat. Tandaan, ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi ang taas ng mga gusali, kundi ang laman ng tiyan at dignidad ng bawat manggagawa. Hanggang sa muli!